Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng... Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong report ng GMA7 regarding po sa umuugong na balitang pag-file ng impeachment kay BBM, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya, mga kababayan. Impeach kay Vice President Sara Duterte, tila na iba na ngayon ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa kanyang pakayag na ibinahagi ng Malacanang. Sinagot din ng palasyo ang isiniwalat ng isang mambabatas na may nagpaplanong ipa-impeach ang Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kasagsagan noon ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon dito. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? It will... Yan, mga kababayan, sinasabi na naman ito na hindi niya gusto. Pero alam naman natin na nakaraang taon na sinasabi din niya ayaw niya ng impeachment. Pero, ang tanong dito, sino ba ang unang pumirma doon sa impeachment noong 2024 at 2025, mga kababayan? Di ba yung anak niya na si Congressman Sandro Marcos? Paanong walang alam si BBM sa pinahil na impeachment noong nakaraang taon na ang nanguna pa ay ang anak niya? Okay lang sana kung huli ang pumirma yung anak niya, mga kababayan. Siya pa mismo nanguna. Ibig sabihin, alam ng mga congressman kung sino ang nagpapa-impeach kay BP Sara. Ito, mahirap pong maniwala sa isang salita ng isang presidente na bangag, mga kababayan. Alam naman po natin yan. Paano tayo maniniwala? Number one na unang pumirma ay ang kanyang anak na si Sandro Marcos, mga kababayan. Tuloy lang natin itong report na ito, mga kababayan. tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. Hindi rin natuloy ang impeachment trial ng BICE matapos pigilin ng Korte Suprema dahil labag daw sa saligang batas ang ginawang proseso ng Kamara. Pero ngayong patapos ang one-year bar rule sa Pebrero at maaari na uli maghaya ng panibagong impeachment complaint, iba na ang tono ng Pangulo, batay sa kwento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato. Ayan, ito na naman yung aso ng Malacanang na si Claire Castro, mga kababayan. Ang sinasabi niya, kung ano daw pagkakaiba ng investigasyon ng flood control at saka sa impeachment. Alam naman po natin kung sino ang nag-iimbestiga ng flood control. Ay di ba sino ba nagtatag ng ICI, mga kababayan? Di ba si Marcos din? Na walang power, walang pondo, basta lang sila mag-imbestiga. At sino ang namili ng mga uupong mag-iimbestiga, di umano, sa flood control? Di ba siya rin? Paano tayo maniniwala dito? Pinagluloko na po tayo nito mga taong ito, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala silang Christmas, hanggang ngayon wala pang nakukulong, mga kababayan. Ituloy lang natin ang aso ng Malacanang na si Claire Castro. Sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Pero hindi lang ang BICE ang posibleng maharap sa impeachment. Ayon kasi kay House Senior Minority Leader Edgar Erice, may nagkakasala ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos na i-endorso umano nang hindi bababa sa dalawang kongresista ang hindi niya pinangalanan. The usual suspects, kilala niyo naman yung mga yun. Si mga anti-Marcos and pro-BP. Yun yung mga mag-profile ng complaint. Merong, at least sabi niya, two legislators who are endorsing it. Tila batindagan ng palasyo kung sino nasa likod nito na para umano hindi maungkat ang mga isyu laban sa BICE na dati na nitong pinabulaanan. So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na
nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint. Mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. Ang mga bayan black sinabi naghahanda na silang muling mag-file ng impeachment laban kay Duterte. Naniniwala rin itong may basihan ng impeachment laban sa Pangulo batay sa umano'y malawakang pagnanakaw sa national budget at aligasyon ng kickback. Kung magkaroon man, handa raw itong sagutin ng Pangulo. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Kaya mga kababayan, ang sinasabi nito ni Claire Castro, kailangan daw talaga kasi ang paglustay daw ni BP Sara ng pera, bakit napatunayan na ba? Na nilustay ni BP Sara ang nagdudumilat na sinasabi ng COA na 4 na kasunod na taon na tama ang paggastos sa confidential fund, mga kababayan. Yan po ang buong katotohanan yan. Bakit ba itong mga to? Kaya nga confidential eh. Hindi mo pwedeng ibulgar ang totoong pangalan. Bobo na lang ang hindi nakakaintindi ng salitang confidential, mga kababayan. Napaka-bobo naman ng mga taong ito. Bakit hindi nila maunawaan ang salitang confidential, mga kababayan? Pero mga abogada ito. Pero alam natin, naiintindihan nila, pero pilit lang nilang nagbubulag-bulagan. Kasi alam naman po nila na ang confidential fund, hindi, intelligence fund po iyan. Hindi po mo pwedeng ibulgar ang taong nagturo kung sino man yung dapat nilang ituro. Bakit? Nangyari na po yan, yung mga tumatanggap ng reward sa PNP na halos balutin na yung mukha, pati salita, binabago para lang maproteksyonan ang kanilang informant, mga kababayan. Ito si Madam Claire Castro, paano nilustay ni BP Sara at bakit hindi nyo tinitingnan ang audit ng COA, mga kababayan? Tuloy lang natin si Madam Claire Castro, mga kababayan. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Yan sinasabi ni Madam Claire Castro na si BBM di umano ang nagpapaimbestigan ng flood control. Kasangkot nga siya dyan eh. Paano na yung sinasabi ni Saldico na ang mastermind ay si BBM di umano at si Martin Romualdez, mga kababayan? Paano nila mapasubilaanan yun? Bakit hindi nila pinapauwi dito si Saldico para mapatunayan ni Saldico ang sinasabi niya, mga kababayan? Yung ba na magagawa nila? Matagal na nangako ang presidente natin na 2025 ng Pasko na may makulong na. Walang magpapasko sa kanila pero hanggang ngayon, iisa pa lang ang nakukulong, mga kababayan. At yun ay si Diskaya pa lang, mga kababayan. Tuloy lang natin si Madam Claire Castro. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Para sa GMA, Yan ang sinasabi naman ni wala daw Mary Grace Piatos si BBM, mga kababayan. Pero pakinggan po natin itong report naman ng Inquirer regarding sa ng Inquirer sa confidential fund ni BBM, mga kababayan. The Office of the President will receive about 4.5 billion pesos in confidential and intelligence funds for 2026. This is the... Yan, mga kababayan. Paano nila may papaliwanag ito na 3 consecutive year ang confidential fund ng ating presidente ay 4.5 billion a year, mga kababayan? Saan kaya napupunta ito, mga kababayan? Ang hinahabol nila kay BP Sara is 125 million confidential fund. Ito, billion po, 4.5 billion ang confidential fund ng presidente. Baka naman napunta ito allegedly o di umano kay Maria Juana, mga kababayan. Hindi kaya doon napunta ito, mga kababayan? Sino kaya si Maria Juana, mga kababayan?
Tuloy lang natin ang report ng Inquirer, mga kababayan. Fourth consecutive year that it will get the allocation under President Bongbong Marcos. The Office of the President CIF was 38% of the total CIF, amounting to 11.8 billion pesos under the 2026 General Appropriations Act. Marcos signed the 2026 General Appropriations Act on Monday, January 5. Isipin mo, mga kababayan, 11.8 billion. May nababalitaan ba tayo na inaudit ng COA yan, mga kababayan? Hindi po nangyayari yan, mga kababayan. Kasi nga po, pilit po nilang ibinabalik doon kay BP Sara. Paano nilustay ni BP Sara ang 125 million pero na-clear siya ng COA, mga kababayan? Di ba po? Kanino tayo maniniwala? Yung confidential fund ng ating presidente na total of 11.8 billion na hanggang ngayon hindi pa natin nalalaman na kung magkano at saan nila ginastos ito. Ang 2026 budget, parehas lang po ng 2025 budget. Bakit? Binago lang po nila ang program fund. Alam naman po natin kung ang unprogram fund, saan po ang presidente lang ang pwedeng mag-release ng pera na yan, mga kababayan. Allocable. Naka-alok na kaagad sa mga congressman ang para sa kanila, mga kababayan. Niluloko po talaga tayo nito ng presidenting ito, mga kababayan. Talagang garapalan na sila. Hindi po talaga sila nadadala sa kanilang ginagawa, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang sila habang ang ordinaryong Pilipino naghihirap. Ang mga nagbabayad ng tax, lahat tayo nagbabayad ng tax. Bakit? Lahat ng bumibili na sa grocery, kumakain sa Jollibee, may trabaho ka man o wala, kinakatasan ka ng value-added tax, mga kababayan. Na dapat, napilit na ibinababa ngayon, pero ayaw pumayag ni Secretary Recto na ibaba. Bakit daw? Kasi patuloy pa rin sila sa pangungutang ng pera para sa kanilang hadikain di umano o di kaya para sa kanilang sariling bulsa, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, ang sinasabi nila ngayon, pinakamalinis na daw na budget ngayon ng 2026. Bakit may unprogram fund pa rin, mga kababayan? Bakit may allocable pa rin? Bakit hindi binito ng ating kagalang-galang na presidente na si BBM, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot. Niluloko po talaga ang taong bayan ito. Kaya minsan nakakatamad na po magbayad ng tax. Nakakatamad na po talaga, mga kababayan. Kasi hindi po natin alam kung saan napupunta yung program fund. Ang wala naman talagang ibang magre-release dyan kung hindi ang presidente. Siya po ang pipirma ng cheque dyan. Saan kaya mapupunta yan, mga kababayan? Yan ang mga tanong ngayon ng ating mga kababayan na patuloy na nagbabayad ng mga buwis, pilit na binabayaran ang buwis sa kanilang mga sariling bulsa na imbis na kakainin na ng kanilang pamilya, ibabawas pa ng gobyernong ito at kung paano kukunin ng gobyernong ito ang pera ng bayan, mga kababayan. Wala po talagang iniisip ang gobyernong ito kung paano kuhanan ng pera ang taong bayan, mga kababayan. Yan lang po ang kanilang bukod tanging naiisip. Pero ang ating health, education ay iwan po. Mas gusto nilang may budget ang DPWH kasi doon sila malaking nakukuha na pagnanakaw nila, mga kababayan. Bakit dapat sa isang gobyerno, ang unahin talaga dapat na bigyan ng malaking budget ay ang pangangailangan ng taong bayan katulad ng edukasyon at ang kalusugan dapat, mga kababayan. Kasi ang hirap po pumunta ng ospital nung wala kang pera. Papasok ka man sa public ospital, kailangan mo ng pera. Kasi hindi ka naman bibigyan ng gamot doon, sasabihin sa'yo, walang gamot, bibili ka sa labas. Yun po ang buong katotohanan, mga kababayan. Mag-private ka man, ang mahal-mahal po, mga kababayan, ang gastos doon. Maliban na lang siguro kung meron kayong MHO. Pero kung wala kayong MHO, patay ka. Mamamatay ka sa gastos sa hospital sa pribadong sektor, mga kababayan.
Pero sa government sector, anong sinasabi nilang zero bill? Pagkadalasang nakukumpine doon, walang gamot at bibili ka doon sa labas ng ospital, mga kababayan. Di sarili mo pa rin pera kasi mayroong gamot, hindi man natin ma-afford, mga kababayan. O hanggang dito na lang po ako, mga kababayan. Hanggang dito, Deo Durano TV 2.0. Palike naman po, share and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Like and share.